Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nakawala itong siguting ng Norte at Lisa Tanas na ito. Mula nga nung maibunyag sa publiko ang kanilang mga kabalbalan at baho na ginagawa sa loob mismo ng Malacanang ay talagang nagwala ang mag-asawa na ito sa palasyo. Dito nga natin makikita na talagang hindi na rin nila makayanan ang isinisiwalat ng mga netizen, lalong-lalo na ang kanilang mga tauhan na mga kabalbalan nila na ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi nga ginagampanan ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambaluslos ang kanilang tungkulin sa bansang Pilipinas dahil nasobrahan na sila sa pulburon. Dito natin mapapatunayan na kaya pala gusto nilang pabigsakin ang mga matitinong mga opisyalis ng bansa natin dahil talagang gusto nilang maghari-harian sa bansang Pilipinas at gusto na nilang gawin na mga trono ng mga pulburon at krimen ang bansang Pilipinas. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na kung titignan at pag-aaralan natin mga kaibigan, halos magdadalawang taon nang nakaupo itong sikuting ng Norte na ito sa palasyo ay talaga wala pa rin nangyayari. Meron man nangyari, ngunit puro krimen, mga pulburon ang nadagdag sa bansang Pilipinas. Ito nga ang katotohanan na ayaw tanggapin ng mag-asawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi pag hindi siya nagpakita dyan guys, wala. Talagang madidiin po siya dito mga kaibigan. Lalo-lalo na po si Kuting. Dahil si Kuting po guys, alam naman natin yung mga panahon na yon ay isa siyang senador. Isa siyang government official. So pag government official ka, hindi ka pwedeng magbangag-bangagan dyan. Hindi ka pwedeng magpupulburon-pulburonik. Di ba? Kung isa kang government official, delikado yun. At bawal yun. Pwede ka talagang, naku, pag kinasuhan ka nun, malamang sa malamang, no bail. Di ba? No bail yun mga kaibigan. Oo, no? Oo, hantivirus, imbestigahan mo. Yan, dapat talaga imbestigahan. Alam nyo guys, si Butod or si Bangag or si Lisa Ahas, dapat talagang imbestigahan yan sa Senado para makita din natin. Kasi gusto nga nila fairness eh. Oh, gusto nyo fairness, di ba? O, di patawag nyo si Lisa para matanong. Magharap sila doon. Di ba? Mag face-to-face sila ni Cathy Binang sa Senado. O, mas maganda yung ganun. At least, personal na yan. Di ba? Talagang makikita natin guys, yung nila, sagutan nila. Kasi po, itong si Cathy Binang mga kaibigan, alam naman natin, may hawak siya na alas. Di ba? Si Cathy Binang po mga kaibigan, may hawak siya na alas guys, na pwede itong ikipagsak ni Bangag at ni Ahas mga kaibigan. Kasi pag, ang alam ko talaga guys, no? Sabagay, alam nyo na siguro to, no? Ano na to parang naging public knowledge na to no? Na yung USB na yun guys, marami na pong nakatanggap. Marami na pong nakakuha sa USB mga kaibigan. So, yan po ang pag-usapan natin mamaya, no? Ituloy natin yan guys, no? Siyempre, babati muna tayo sa ating mga mga kaibigan dyan sa abroad, ang ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Kumusta na po kayo dyan? Sana po nasa mabuti kay kalagayan at more blessings po sa ating mga kababayan dyan sa abroad. Talagang saludo po kami no, sa mga OFW dahil ang laki po talagang naiambag nila sa Philippine economy. Talagang mabuhay kayo, yung mga nasa abroad. Nagpapasalamat po kami ng marami. Ayan po sa ating mga avid listeners, viewers, subscribers at mga members. Thank you very much. More blessings din sa inyo at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Medyo mahaba-haba yung mga issue natin ngayon kaya maghanda-handa na kayo. Handa nyo na yung kape nyo. Kanina mahaba Grabe yung hearing ni Hello kay Lina Pakingan. Ayan bati mo na tayo sa ating mga suki. Mabilisan lang bati guys mabilisan lang. Carson Austero, si Banderos Bong, si Helen
si Helen Ayen, si Ana Maria Jesus Mendoza, Sixto Moga Sr., Rameses Pagustan, ayan, Nena Esteban, si Lea De, si Silver Bello, Joseph Ventosa, Clara Ibarra, si Marley Enero, Violeta Galvan, Vicky Melgar, Marley Enero, si Ogte Piguer, Maria Teresa, Elena Calapis. Hello Elena Calapis, kumusta ka na dyan? Si Michael Agzulio, si Lynn Marie, andito din si Ella Carino, si Nomon Qatar. Ayan, si Lilia Martinez, Raquel Reyes, si Rosemary Asiret, Corazon Ostero, Michael Agsulio, Wendy Kalingasan, Teresita Lim, Nena Esteban, at marami pang iba. Tingnan natin kung sino yung first owner na ito. Ay, si Elsa Holanda pala. Congratulations. Alia, Nicole, Jenny Jarumay, Joel Arellano, Aurora Leonor, Leo Bonang, Jen Chen, Banderas Bong, Rolando Petito, Gloria Hoffman, Virginia Gregorio, ayan Florinda Yon, Maribig Garciano, ayan, Victoria Galvez, Cat Lover, Adel Bautista, kumusta ka na Adel Bautista? Basahin lang natin guys, saglit lang po, ayan, okay na, nabasa na natin lahat. Umpisa na tayo guys, nako, eto na. Si Vic Ortega, humabol pa. Vic Ortega, Boy Virginia Jr., Efren Anino, at si Mel Chomacera, Rosemary Asiret, at si Avita Mosqueda Avit, Loida Prasquete. Okay mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo guys, ano lang natin to, Ayan po mga kaibigan, Senator Francis Tolentino resigns from PDP due to differences on WPS 10. Ayan po mga kaibigan, si Senator Tolentino po, tuluyan na po nag-resign mga kaibigan. Basahin po natin guys ang updates natin ngayong gabi para po maintindihan natin lahat. Senate Majority Leader Francis Tolentino has resigned from PDP citing significant differences on the party's foreign policy stand on the West Philippine Sea. Ayun, kaya pala siya nag-resign. Hindi pala sila nagkasundo sa West Philippine Sea na usapin. Nona Flores, thank you very much. Ang iyong 249 pesos. More blessings po. Nagpalipad po. Ayan, maagang palipad. Thank you very much. Ayan, Tolentino wrote PDP President and Senator Robin Padilla in response to the latter's request for him to leave the party to prevent any conflict of interest as regards political issues. In his letter to Padilla dated August 15, Tolentino attached his letter sent to former PDP President Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, informing the latter of his decision to disengage from PDP activities and he will pursue a path from now as an independent legislature effective immediately. Ibig sabihin mga kaibigan, si Senator Francis Tolentino po guys, independent na po siya. Ewan ko lang kung meron pa siyang iba pang napupusuan na partido. Pero nag-resign na po siya mga kaibigan sa PDP Laban. So wala na po siya guys. Kasi nga, nung isang araw, meron pong balita dyan na si Senator Robin Padilla po mga kaibigan, hinihikayat siya na magbitiw na lang siya sa pwesto sa PDP Laban para po makakonsentrate siya sa kanyang, sa kanyang mga gawain. So, pero guys, talagang tuluyan na po siya nag-resign ngayon. Kasi nga, ang talagang dahilan dyan mga kaibigan, hindi po sila magkasundo sa kanilang mga advokasya patungkol po sa West Philippine Sea. Ganun naman yan guys Ganun naman yan Kunwari ganun. Pero malapit na kasi ang signing of Certificate of Candidacy or COC. Malapit na po guys. Sa October na po yan. Malalaman na po natin mga kaibigan kung sino-sino po talaga ang tatakbo sa senatorial race sa 2025 po mga kaibigan. Kasi nga, ganun na yan magaganunan na yan magbabaliktaran na yan. Kung sino nilipat dito sa kabila, sino nilipat dito, kung sino yung malakas, doon sila. Kung sino yung sikat, doon sila. Kung sino may pera, doon sila. O sige, doon na kayo. Sige, iwanan nyo ng PDP Laban. Tingnan natin Pag tumakbo po si President Duterte, si dating President Duterte, si Tatay Digong, tsaka yung dalawang anak niya, huwag kayong lumipat Pag bumalik kayo, ewan ko, tatandaan ko yung mga mukha nyo. Tandaan niyo yung mga mukha Kasi pag tumakbo yung tatlong Duterte mga kaibigan, maniwala kayo sa akin guys, magbabaliktaran lahat yan. Babalik lahat yan kasi alam na naman nila na malakas na naman. Ganyan yung mga yan.
Babalik yan guys pag tumakbo yung tatlong Duterte. Pero syempre guys, hoping po tayo, no, sana po tumakbo po silang tatlo mga kaibigan. So yan po ang ating updates guys kay Senator Francis Tolentino. Ayan po. Oh, ito naman sa iba naman tayong punta naman tayo sa iba pa nating issue. Ito po guys, pakinggan po natin mga kaibigan. Ang kingdom mga kaibigan, nilusob na naman ng mga pulis. Iligal na nilusob ng mga kapulisan ang KOJC Farm sa Tamayong sa Davao City madaling araw ng Lunes. Maki-update tayo mula kay Jason Rubrico live mula dyan sa Davao City. Jason, good morning. Jade, Admar, Attorney Harry at sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon live dito sa Pulso ng Bayan, isa na naman na pangyayari dahil illegal nga na nilusob itong KOJC Farm. Oh, tingnan nyo mga kaibigan. Tingnan nyo ang video. Nakatakip na naman yung mga mukha nila. Yan yung tinalakay kanina sa Senado. Yan yung nililikramo ng mga kingdom. Kaya po si Senator Bato po mga kaibigan kanina nagsuggest siya kay General Torre na wag na kayong magtakip ng mukha. Tanggalin nyo na. Ayun o, nagtatakip na naman kayo. Kaya po yung mga tao dyan guys, lalo po silang na-trauma. Dahil sumalakay na naman itong mga kapulisan doon sa kingdom. Ito, compound. Isa to sa mga compound guys ni Pastor Kibuloy. O, ituloy natin mga kaibigan para masaksihan po natin guys. Dito sa Purok 3 ng Tamayong, Davao City, kung ano yung ginawa nilang paglusob noong June 10, 2024 sa 4 na religious compounds dito sa Tamayong at maging doon sa KOJC Central Headquarters ay muli na namang nilang ginawa dito sa KOJC Farm sa Tamayong at nakakalungkot dahil... Grabe yung mga takip sa mukha, no? Tingnan nyo guys, para silang mga robot, wala ka talagang makikita, mata lang. Ano ba to? Pulis ba sila o hold-upper? Nagtatanong lang po kami, ano ba kayo? Ano ba talaga kayo? Mga pulis pa talaga kayo? Baka mamaya, mga ano kayo ha? Mga masasamang loob kayo? Kasi talagang sa totoo lang guys, nakakatakot talaga yung tsura nila mga kaibigan. Promise po. Dahil mata lang talaga nakikita guys. Tapos madilim pa, no? Sino kayang hindi matataranta dyan? Kahit ikaw magdadrive ka, tapos biglang may haharang sa iyong ganyan? Sige nga, hihinto ka ba guys? Medyo magdadalawang isip ka, di ba? Ano ko, sino tong mga to? Bakit nakatakip? Parang may lulusubin silang ibang klase. Baka mga preso nga, no? Baka totoo yung sinabi, guys. Baka nga mga preso to. Kasi di ba sinabi ni Cathy Binag yan? O mamaya alamin natin yan. Sinabi pa rin ni Cathy Binag yan, mga preso. Mamaya po alamin natin yan, ha? Ito, tuloy muna natin, guys. Marami na naman sa ating mga KOJC missionaries ang natroma, natakot dahil sa pangyayari at illegal dahil walang search warrant or warrant of arrest na isinilbi sa paghalughog nila dito sa mga kabahayan sa Purok 3 sa Tamayong, Davao City. At ngayon mga kapartners, para lang masubaybayan natin kung ano yung mga pangyayari dito natin na alas 2 pa pala ng madaling araw ay nandito na yung mga kapulisan. Nasa 3 patrol cars ang pumunta dito sa Tamayong at isinagawa nga itong illegal search o itong paghalughog nila sa mga KOJC farm. At ngayon ay makakasama natin ang isa sa kagawad ng Barangay Tamayong, si Kagawad Joe Anudtuhan, para isalaysay sa atin kung ano talaga ang mga pangyayari. Ma'am, magandang umaga po. Live na live po tayo ngayon dito sa Pulso ng Bayan. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin dahil napag-alaman na naka-receive po tayo ng report na alas 2 pa ng madaling araw ay mayroon ng mga pulis at biglang nagkaroon ng mga checkpoint. Magandang araw po sa lahat. Yung kaninang nangyari, alas 2 ng umaga, nagtumawag sa akin yung isa sa mga leader na yung attorney natin doon sa checkpoint sa Kawayan,
gihold. So, nagpunta kami doon. Pag akyat namin dito, pabalik, gihold na naman kami ng mga pulis. Pagkatapos, yung attorney natin ang kumausap sa kanila, pero hindi nila pinakinggan. Kaya bumaba na ako. Tapos sinabihan ko sila na, pati ako na konsihal dito, haharangin ninyo. So doon kami inirelease. Pagkatapos, naghintay kami doon sa compound hanggang 5:30. Pero nagsabi rin yung kasamahan namin na, ipaluap mo yung isang compound natin. So pagtawag ko, hindi sila sumagot. Kaya pala, dahil madaling araw ng 2 a.m., nandito sila, dito sila lumusob. Dito sila nagawa ng karumal-dumal. Yung mga kabataan natin ngayon, hanggang ngayon tingnan natin, na trauma lahat. Yung mga kapatiran natin dito, pinadapa. Tapos tinutukan ng baril. So mga kawalang hiyaan talaga yung ginagawa nila. So bakit sila ganyan? Bakit palagi nilang ginagawa dito sa Tamayong na napaka-peaceful ng lugar na ito? So, Ma'am, yung pagsagawa ba nila ng operasyon dito, nakipag-coordinate ba sila sa barangay? Imposible na makipag-coordinate dahil madaling araw nangyari. oo nga. So wala talaga coordination ginagawa yung mga pulis na yan. Wala talaga silang mga coordination dito sa barangay. So hanggang ngayon, wala talagang imik. So may nagsabi sa akin kahapon na ganyan na naman ang gagawin nila, kaya kami nakapaghanda. Pero dito pala ang nila punteriya sa isa sa mga farm ng KOJC. Ma'am, sinabi ba nila kung bakit sila magpapatayo or magsasagawa ng checkpoint? Dahil kami, mga partners, para lang sa kaalaman ng lahat, nung umakyat kami dito, kasi napag-alaman nga natin na biglang dumami yung presensya ng mga pulis dahil 3 patrol cars yung umakyat dito sa Barangay Tamayong. At pag-akyat natin, pagpasok mismo natin dyan sa Barangay Kawayan, dahil may isang may isang checkpoint dyan, medyo mahigpit. Sinabihan na kami na bawal daw kaming pumasok. And ngayon, parang may after 10 minutes siguro na hinold kami, may naka-receive sila ng go signal na pwede na kaming umakyat. Pero pagdating namin dito sa Purok 3, Barangay Tamayong, nagkaroon na naman ng checkpoint. Dito na nagtataka na kami kasi ayaw kaming palusutin maging itong sa daanan ng papunta dito sa KOJC Farm. So nagtatanong kami, bakit hindi nyo kami papalusutin na media kami? Ano ba, mayroon ba kayong ginawang masama? Meron ba kayong itinago? Bakit ayaw nyo kaming payagan? Almost an hour kami hinold doon sa checkpoint. Nagtataka kami kasi pinadadaan naman yung mga private individuals, yung mga private cars. Dumadaan sila. Pero kami media sa SMNI, Grabe hindi po. tayo pinalusot. Ang sabi lang nila, bawal daw ang media. So doon na kami nagtataka, bakit ayaw nilang papasukin ng media? Dahil may ginawa na pala sila dito mismo sa kinatatayuan natin na KOJC Farm na illegal. So, ma'am, paglilinaw lang po, meron ba silang search warrant o warrant of arrest na isinilbi? Walang papel, wala kahit isa. Wala silang pinapakita dito sa mga tao dito sa compound, dito sa farm, wala. Wala silang pinapakita. Diretso yung paglusob nila, yung mga bintana, tinadyakan, yung mga pintuan, tinadyakan, yung mga tao lahat dito, yun, tinutukan ng baril. Ma'am, isa pang katanungan. Yung mga kasi parang gusto niyong pumasok sana dito sa KOJC Farm bilang kagawad. Yes. Ewan ko lang po, Attorney Harry, kung meron bang pananagutan ang mga pulis nito dahil mismo ang kagawad ng Barangay Tamayong ayaw papasukin, maging ang barangay kapitan dito sa sa constituent sila para i-check sana yung sitwasyon. Oo nga, pagkaalam ko na ganyan ang pangyayari, tumakbo kami dito. Pagdating namin dyan sa bungad, hinarang kami ng mga pulis, tapos pagpasok ng yung patrol car, hindi talaga kami pinapasok. Kahit konsihal kami dito sa Barangay Tamayong, bawal talaga sa kanila. Bawal, hindi kami pinapasok kasi gusto ko talagang malaman kung ano ang nangyari. Paano namin malaman? Hinarang nga kami. Yun ang pangyayari.
Ayan po si Joan Utuan, Kagawad Joan Utuan ng Barangay Tamayo. At ngayon naman mga kapartners, makakausap natin ang isa sa mga KOJC missionary, si Sir Emidio Seronio. Kuya Emidio, pwede niyo po bang ikwento nangyari alas daling araw dito po sa KOJC Farm? Buhay yung pangyayari kaganina, mga 2 ng umaga, yung nagawa yung pag-search nila dito sa loob. Tinadyakan yung mga pintuan, pagkatapos pinasok, tinutukan ng baril. Sa mga mukha pa namin tinutukan. Kami po'y natulala sa at pagkatapos kayong kikilos. So dumapa ako doon sa aming nahigaan. Ko, dito kami ipinadapa. Tapos tinutukan ng baril. Hindi kami pinikik. Yun ang nangyayari. So, sa nangyari, lahat na kami dito, parang malaking kasalanan na nagawa. Sabi ko, bakit ganito? Wala naman kaming kasalanan na nagawa. Hindi naman kami lumalabag sa batas. Kami pa yung mga law-abiding. Pero bakit ganito nangyari? Yung isa, sabi niya, kuwan lang, pasensya, gano'n ang sabi nila. So, ganito ang tanong ko. Bakit may kasalanan na ginawa dito? At pagkatapos, tinutuka kami ng baril parang kriminal at parang mga drug. Gumagamit ng droga. Sinasabihan ko sila ang pagtuturo ng anak, nagtuturo sa amin ng ikagabuti at maging law-abiding kami. Pero ginawa nila mga kapatid, ginagawa nila sa amin dito. Pinadapa sa lupa, nawala namin kaming kasalanan. Yun ang nangyari, ginawa nila dito. Yung bahay namin, nakita, nakaano yan. Yung mga pintuan, nakikita pa yung laka ng kanilang mga boot, kinadyakan yung mga pintuan namin lahat ito. Yung kasama namin na matanda na, natutruma, kasi sa ginawa nilang ganito. Yung tanong ko lang ganito, bakit wala naman kaming kasalanan na nagawa. Ang tanong ganito, sino nagtuturo sa kanilang ganito ang nagawin? Kuya, pati po daw yung mga bata ay hindi pinalagpas. Oh, yung mga bata dito, yung mga bata ay natutruma. Kasi ginawa nila. Balik sa mukha mo. Sabi ko, sino kayo, ganito? Pumasok sa akin ba magtanong? Oh, sino kayo? Wala akong natulala ako. Sabi sa kasama ko, si Ronyo. Sige, dapa, huwag kayong kikilos. Yung ganitong ginawa nila. Yung kriminal kami dito. Parang ganon. Ginawa nila. Tunay ng kanilang legalidad, ng kanilang operasyon? Wala sila ipil. Walang cert warrant, walang warrant of arrest silang ipinakita dito. Sabi na nila, yung mga, saan ba yung compound ni Inting, yung Inting lang nila, yung pinupuntahan nila. Sabi nila. Kasi sabi nila, hindi na kayo sila makapapasok doon sa mga malaki kasi may kaso daw silang, nakakuha sa kanila dyan. Dito sa amin, dito na ginawa nila, di basta-basta. At maliban kay Kuya Emidio, makakausap din natin si Ma'am Vilma para patotohanan kung ano yung nangyari nga dito sa KOJC Farm. Malinaw yun mga kapartners, mula kay Brother Emidio, walang search warrant, walang warrant na isinilbi sa kanila. So, persahang pinasok. Mamaya, may mga footages tayo, ipinapakita yan. May mga gamit na nasira, mga bahay na sinira, mga padlock, mga na winasak. Po tayo. Yung nangyari po, yung paglusob ng mga kapulisan dito sa KOJC Farm, ano po yung matatandaan po ninyo? Magandang umaga po sa lahat na nanonood sa live na to. Kaninang umagang alas 2, narinig ko parang nag-away yung katabi naming kwarto. Sabi ng ko, ano ba yan? Sandali. Pumasok na kaagad sa bahay namin. Pagising ko, nagkakaganon na ang mga baril nila. Dalawa sila. Nakatutok na sa amin. So pagbangon, sabi ko, Amahan,
bakit ganito? Wala naman kaming ginagawa. Sabi nila, labas kayo, labas. Sinong pangalan nyo? Sabi ko, si Runyo. Labas kayo, pinadapa dito. Si Edwin, asawa ko at ako. Sabi ko, ayoko dumapa dito sir, maputik, basa. Ayoko. Sabi niya, sige te, mag-upo ka na lang te. Yun ang natandaan ko kasi padapa ko nila dito. Ayaw ko magdapa kasi malputik at saka basa. Yun na pinaupo ko nila dito lang sa lupa. Pinututukan din kami ng baril. Ma'am Vilma, may kasamahan rin po daw tayo dito na matanda, senior citizen na sumigaw kasi siya lang mag-isa sa kwarto tapos biglang pinasok ng mga pulis. Meron po, sumigaw po siya kanina, akala ko anong nangyari. Ganun pala, linusob na din siya doon, winasak yung pintuan niya, nasisira yung pintuan niya kasi isang matanda na Yung mga kasama sira-sira, ayan, sa farm. Yun lang po. Ayan, maraming salamat Mga aparador Ma'am Vilma. nila. So yun mga partners, malinaw na yung ginawa ng ating mga ng mga kapulisan dito sa KOJC Farm ay paglabag nga sa Yung mga karapatang panlak na sira, pantao dahil wala silang search warrant, wala silang warrant of arrest na ipinakita o isinilbi, tinutukan ng baril yung mga walang kalaban-laban, mga inosente na mga kababayan natin dito o mga kapatid natin ng mga KOJC missionary dito sa KOJC Farm. Ang tanong, malaking tanong ng ating mga kapatiran dito, sino ba ang nag-utos sa kanila? Dahil wala naman tayong ibang pwedeng sisihin kung sino yung leader ng kapulisan. First and foremost, itong sa DILG, Department of Interior and Local Government, Secretary Benhur Abalos. Ito si PNP Chief Marbi. Ito si General Torre. Ito si Barantan, ang PCO Director sa Davao City. So sila naman yung pwede nating tanungin. Kasi kung sila ang ulo ng mga kapulisan na lumusob dito sa KOJC Farm sa Tamayong, Davao City. Mga partners, Jason, tanong lang, nung madaling araw, alas 2, hindi ba? Nung lumusob yung mga otoridad dyan, meron bang nakapag